Ako nga pala si Pepet, simpleng fish keeper. Vlogger na ata ako eh. Kaya tara, samahan niyo ako. Ayun guys, magandang hapon nga pala sa inyo. Bali ngayon nga pala is magpapahatch ako ng BBS. Gawa ng napakarami kong fry. Siyempre, yan ang number one kong pinapakain sa mga fry ko para mabilis silang lumaki. Kaya ngayon, samahan niyo ako guys at magpapahatch ako. Sakto kasi guys, kakabili ko lang din ng isang latang BBS kasi nga naubusan na ako. Siyempre, ang pangit naman pag puro gel food sa fry kasi minsan di nila nauubos guys. Gawa ng yung gel food, medyo yun matigas. Hindi katulad ng BBS guys na tuldok-tuldok, mas mabilis nila nakakain yun guys. At saka live foods, kumbaga high protein siya. Kaya ngayon guys, tara, kunin natin yung isang lata. Bali binili ko siya kanina guys. Tapos nilagay ko muna siya sa rep kanina pag uwi ko. Syempre marami pa akong inasikaso. Kaya nilagay ko muna siya sa freezer. Ngayon, tara, papahatch na tayo guys. Tara guys, kunin natin sa freezer yung BBS. Alright guys. Yan. Bale ito nga, guys, ito nga pala yung BBS na gamit ko. BBS by Deep Blue. Yan guys, so solid yan guys. Bale na nga pala guys, hindi na siya lata. Nakalagay na siya sa plastic. Ito, plastic. Mas maganda na yung lagay niya guys. Dati kasi lata eh. Yung lata kasi guys, nangangalawang yun. Kumbaga, nag-iiwan siya ng kalawang doon sa may rep natin. Ito maganda, plastic na. Tsaka reusable na siya. Pwede niyong paglagyan ng kung ano-ano. Yan o. Diba? Solid yan guys. Bali sa mga newbie natin na hindi nakakalam. Ito yung brine shrimp guys. Ito yung itsura ng brine shrimp. Brine shrimp. Kumbaga pag, kasi yun guys, tuldok-tuldok lang yun na maliliit. Kumbaga pag may microscope nyo siya, ganyan na itsura niya guys. Yan, Tibet yan guys. Yan, bali ito yun. Bali yung Deep Blue yung ginagamit natin kasi ito na yung talagang ginagamit natin noon pa. Tsaka mabisa talaga kasi itong BBS na to guys. Kumbaga wala pang 24 hours guys. Nag-hatch na to eh. Kaya ito na talaga yung ginagamit ko noon pa. Tsaka siya guys. Kumbaga makikita nyo dito. Sabagay i-full review naman natin to. Nakikita nyo kung gaano kabisa itong BBS na to guys. Tsaka ito high protein talaga to guys na live foods. Kaya ito yung sinasuggest ko sa inyo na ipakain nyo sa mga fry nyo. Para mabilis silang lumaki guys. Kahit yun nga, sinasabi ko dati sa mga nauna kong vlog, kahit 6 to 7 times kayo magpakain ito sa isang araw, okay lang. Kasi nga guys, live foods naman to. Tsaka nandito na rin pala yung mga instruction kung paano nyo siya i-hatch. Yan, nandyan yan guys, isa-isa. Pero yun guys, yun nga, ito ang gagawin natin guys, is ituturo ko na rin sa inyo kung paano natin i-hatch itong BBS na to. Kumbaga, susundan nyo lang yung mga gagawin ko guys para ma-hatch nyo to ng tama. Kasi guys, syempre yung mga ibang newbie natin dyan, hindi nila alam kung paano ba hinatch itong BBS na to guys eh. Ayan, may mga nakalagay din dyan guys. Ngayon, ito, bagong bili ko to guys. Makikita nyo yan, ibubuksan natin kung ano nga ba laman nito. Tara. Bali, kinuha ko lang din tong dati kong lagayan ng BBS kasi dito ako lagi, kumbaga dito ko sinasalin yung etong laman nito, papaunti-unti para hindi laging ito yung kinukuha ko. Para hindi matrabaho guys. Open na natin. Yan, pag open nyo, ito agad makikita nyo guys. Naka-plastic siya sa loob kaya safe na safe yung BBS natin na eggs. Bali pa to guys, eggs pa lang to ha. Kailangan pa natin to ipa-hatch. Yan, bali ito yung laman niya guys, para makita nyo lang din. Uy, umay. Oh my god. Yan, bali ito yung laman niya guys. Yan, secured na secured to guys. Tingnan, naka-vacuum po. Kaya talagang saktong-sakto to sa timbang. Yan, ganyan yung BBS ng Deep Blue guys. Solid na solid guys, wala talagang singaw. Tapos may pirin na siya na kutsara.
Pero ako guys, ito, hindi ko kasi ito ginagamit. Ang ginagamit ko, sanay ako yung disposable na kutsara na plastic. Ngayon guys, dito, ayan, nakita nyo na yung laman. Ibabalik ko lang ulit siya. Ayan. Bale, ang ginagawa ko dyan guys, ginugupit ko lang yan dito. Pag ginupit ko yan dyan, magkakasingaw na yan guys. Yan. Diba? Pag nakasingaw na yan dyan guys, dito ko na siya ilalagay. Yan. Ito yung dati kong BBS. Bale, ang ginagawa ko guys, sasalin-salin ko lang yan dyan. Uy. Guys, lagi nyo tandaan na yung natira sa lata nyo na hindi nyo ipapahatch, ilagay nyo lagi sa freezer or sa rep para mabuhay yung eggs. Kasi kailangan lagi itong nasa malamig na area guys. Basta lagi nyo ilagay lang sa rep o para mas safe, lagay nyo sa freezer para sure na hindi masisira yung mga eggs. Para maaga-hatch pa rin siya. Yan, ganyan lang. Sasalin-salin ko lang siya dyan. Tapos pag naubos na to, tsaka ko ulit sasalinan. Para hindi laging ito yung kinukuha ko sa freezer. Diba? Yan, pwede na yan. Yan. Pagtapos na ito guys, tatago ko na ulit ito sa freezer. Diba? Para at least safe na safe yung isang lata natin na BBS. Ayan, solid guys. Ito, maglalagay ako ng link nito sa comment section guys. Ay, sa description pala. Sa description nyo makikita yung link nito guys para makapag-check out din kayo sa Shopee. Meron nito, tsaka sa TikTok. Ayan, maglalagay ako ng link guys. Order na kayo nito. Sobrang bisa na ito guys. Tapos guys, ito, magpapatch na tayo gamit yung BBS na to guys. Tara, punta na tayo dun sa may hatchery natin. Guys, bale ito nga pala yung hatchery natin. Ito, tingnan mo, may sapot na. Tagal ko na kasi din nakapag-patch ng BBS guys eh. Bale, ito yung hatchery natin guys. Ito. Ayan, may sticker pa ng Deep Blue yan, oh. Bale, ito guys, nabibili lang tong Coke dispenser tawag dito guys eh. Soft drinks dispenser tawag dito. Na meron din ito sa Shopee guys, tsaka sa TikTok. Ilalagay ko na rin yung link sa description para makita nyo guys ito. Tapos ito guys, nilagyan ko lang yan ng yung mismong Coke. Hinati ko lang yan, oh. Pinutol ko yung puwet, yung bandang puwetan. Para dito natin ilalagay yung BBS guys. Tapos ito, i-DIY ko lang para malagyan ko siya ng aerator. Kasi kailangan natin lagyan to ng aerator guys para ma-hatch yung BBS. Kasi pag hindi nyo nilagyan ng aerator guys, di ma-hatch yung itlog eh. Ang ginawa ko, binutas ko lang yan dyan ng panghinang guys. Binutas ko ng panghinang dyan. Tapos sinalpa ko tong controller na to guys. Loh, parang may singaw na. Sinalpa ko tong controller guys. Ito, air controller. Para wala siyang singaw pag nilagyan na natin siya ng hose dito ng aerator. Lalagyan natin yan dyan ng hangin. Para pag inopen natin guys, dito nalalabas yung bubbles niya, yung hangin niya. Yan, DIY ko lang guys. Madali lang yan. Tapos para pag mag-harvest tayo, dito na tayo harvest sa may gripo niya. Yan, tara guys. Ang gagawin ko guys, lalagyan ko na muna to ng tubig. Hanggang dito lang guys, oh. Bali sa akin kasi dalawang scoop ang nilalagay ko guys. Bali yung tubig na nilalagay ko hanggang dito lang sa may guhit niya. Yung mga Coke naman guys, tsaka mga Sprite na bote, may yan eh. May guhit yan dito guys eh. Ako hanggang dito lang yung tinutubig ko. Tara guys, lalagyan ko na ng tubig. O yun guys, bali ganyan yung tinubig ko. Kumbaga hindi ko muna siya pinaabot sa guhit guys. Kasi nga, pa natin yan. Yung sa kutsara na BBS, tutubigan pa natin kaya aabot din talaga siya. Bali ngayon guys, ang tinubig ko dyan, rekta nawasa lang yan ha. Huwag na kayong mag-stock water dyan. Kumbaga rekta nawasa na lang itubig nyo dyan guys kasi ipapatch lang naman tayo ng BBS. Tapos, pag natubigan nyo na yan guys, okay na. Lagay na natin yung hose, yung aerator guys, yung tinuro ko sa inyo kanina. I-connect na natin siya dun sa may controller. Dito guys. Ito guys, oh. Yan, nakikita nyo yan. Connect natin dyan. Yan. Pag na-connect nyo na guys, open nyo na tong valve. Controller, yan. Para magka-bubbles na guys.
Kailangan kasi guys ng aerator para ma-hatch yung eggs natin. Ayun yung number 1 kailangan para ma-hatch yung eggs natin, yung aerator. Kasi guys, pag di nyo nilagyan ng aerator, matagal mag-hatch yan or baka hindi mag-hatch, sayang naman yung binili nyo. Siyempre, di ba? Magkano rin bili natin dyan guys, kaya dapat masulit natin yung yung pag-hatch ng BBS yan. Pag meron na siyang bubbles guys, ang next natin gagawin is, ang ilalagay na natin, eto na guys, rock salt. Eto guys, napakahalaga din nito guys, yung rock salt sa pagpapahatch ng BBS. Kasi guys, yung branch shrimp guys, is nabubuhay sila sa mataas na salinity ng tubig. Kaya dapat maglalagay tayo na itong rock salt guys. Kumbaga, sa salt water talaga sila nabubuhay guys. Kaya dapat talaga meron kayong asin. Yan, number 1 yan guys. Tapos, ang ratio na ito guys sa BBS is 1:1. Halimbawa, isang scoop ng asin, isang scoop din ng BBS. Yan, ganun. Kaya dapat meron kayong asin pag magpapahatch kayo ng BBS guys. Kaya ngayon, ito pala yung gamit kong kutsara guys. Kasi dito na ako sanay. Kasi nga, madami akong isda guys. Kaya ito talaga yung ginagamit ko na pang scoop. Kaya yun, ang ginagawa ko dito guys, dahil nga sanay naman na akong magpa-hatch nito, tinatansya ko na. Pero syempre, ganun pa rin, 2 kutsara. Minsan dinadagdagan ko ng konti, ganun. Yan. Sige guys, lagyan na natin ng rock salt. Yan, ganyan lang guys, ganyan. 1, 2. Yan, ganun guys. O, ganun lang. Tapos, ang next na natin na gagawin, dahil yan na may asin na tayo, ang ilalagay na natin, ito na guys, BBS. Yan, BBS by Deep Blue. Sobrang bisa niyan guys ha. Ako na nagsasabi sa inyo. Ito talagang Deep Blue na BBS guys. 100% hatch rate to guys. Kumbaga nakalagay nga dito, hatch rate niya 95% eh. Pero ako sa halos araw-araw kong gumagamit na ito, 105% ang hatch rate nito guys. Tsaka wala pang 24 hours na hatch na to guys. Sabi kasi dito 24 hours, 'di ba, na hatch. Eto guys, sa araw-araw ko na paggamit na ito, wala pang 24 hours, minsan nga 20 hours pa lang may na-hatch na eh. Kaya sobrang bisa talaga nito guys. Yan, ngayon lalagyan na natin dalawang scoop. Yan, sobrang solid yan guys. 2 scoop. 1, 2. Yan. Tapos guys, yung ginagawa ko kaya hindi puno yun, kaya hindi umabot sa guhit yung tubig. Kasi guys, etong natira sa kutsara is binawashingan ko pa yan. Sayang yan eh. Tingnan nyo, marami-rami din yan guys. Di ba? Makakain pa ng fry natin yan. Kaya sayang yan. Di ba? Yan. Yan na guys. O yun na. Yan na yun guys. O di ba? Yan na. Wala nang kahasil-hasil. Hihintayin nyo na lang yan guys. Parang rice cooker lang. Para lang kayo nagsaing yan guys. Hihintayin nyo na lang yan ng 20 hours or 22 hours bago ma-hatch. Di ba? Ganun lang. Kung ako sa inyo guys, ito talaga yung number 1 na mabilis makapagpalaki ng fry, yung BBS. Number 1 talaga yan, yung baby brine shrimp. Ako, subok ko na talaga yan guys. Kaya ako napanood nyo yung vlog ko nun, na paano mapabilis lumaki yung fry. Diba, sabi ko nga sa inyo, BBS yung number 1 na mabilis makapagpalaki ng fry. Ayan guys, oh. Sobrang solid yan guys. Ito yung isa kong hatchery guys, oh. Yan, oh. DIY ko lang din yan. Diba, naubusan na kasi ako, kaya kakabili ko lang, wala pang laman yan. Pero bukas baka mag-hatch ulit ako dyan. Yan. Ayan guys. Aantayin na lang natin yan guys. I-update ko kayo. Kumbaga mamaya ay bukas. Diba ano ngayon? Hapon na. Ano bang oras na? Ano na yata guys? Alas 5 na guys. Alas 5. Bukas i-check natin guys. Papakita ko sa inyo kung ano na bang resulta ng pag-hatch natin ng BBS guys. Kung gaano ka solid yung BBS ni Deep Blue guys.
etong video na to, tutuloy-tuloy ko to guys para makita nyo kung anong resulta ng pag-hatch natin ng BBS. Para syempre, yung mga newbie natin dyan guys, is maingganyo rin kayo. Kasi nga, syempre, sa pag-aalaga ng isda guys, hindi lang tipong pakain-pakain lang tayo ng kung ano-ano. Mahalaga din na yung pinapakain natin is masustansya, tsaka yung talagang nagugustuhan din ng mga isda natin. Siyempre, pansin nyo naman kung palaging gel food pinapakain nyo or feeds. Siyempre, nananawa din naman yung mga isda natin, guys. Parang kawawa din sila. Kaya dapat patikimin din natin sila ng masasarap na pagkain, guys. Tulad niya ng baby brine shrimp. Lalo, pag nanganak yung isda nyo, mga fry. Siyempre, yan ang gustong-gusto nila, guys. Yung maliliit lang para mabilis silang lumaki. 'Di ba? Yan talaga yung the best diyan, guys. Yung baby brine shrimp. Kaya kung ako sa inyo, guys, ito. Yan, guys. Order na kayo, guys. Available yan sa Shopee at sa TikTok. Ito, guys, itong hawak ko, 100 grams yan, guys. Ang presyo ata nito nasa 800 to 900, guys. Yung itong 100 grams. Marami na yun, guys. Yung binili ko kasi, isang lata yun, 2.8 yata ang presyo nun sa Shopee or sa TikTok. Tapos, pag may voucher kayo, mas makakamura pa kayo, di ba? Pwede yan guys ha, pwede yan sa fry, sa juvie, or sa breeder guys. Sobrang sustansya niyan guys. Tsaka ako nagsasabi sa inyo, ang BBS guys, malakas makapagpa-color enhancer yan. Kasi nga high protein yan eh. Kumbaga halimbawa, meron kayong isda na ginugroom. Tapos gusto nyong pakulayin yung dorsal nila. Kasi nga yung dorsal nila, transparent pa. Kasi nga bata pa, di ba? Kumbaga parang cellophane. Ang pakain nyo guys, BBS, para kumulay yung dorsal nila. Kasi malakas yan sa color enhancer guys, yung BBS. Kumbaga mataas yung color enhancer content niyan kasi nga high protein yan guys. Basta mga high protein guys, mataas makapagpakulay ng ng isda guys. Tsaka malakas yung pampatingkad nila. Kumbaga yung sustansya nun guys na makukuha nila, yun. Yung color enhancer. Kaya sinasuggest ko sa inyo guys, ito. Ako guys, di ba nagpa-hatch ako nito. Sakto kasi guys, may show sa linggo. Ang ipapakain ko, BBS na lang sa umaga ng Sabado. Konektado yung sa sinabi ko guys sa inyo nung paano i-condition yung isda bago isabak sa show. Yun guys, ang ginagawa ko, bago ko i-entry kinabukasan yung isda, ang ginagawa kong kondisyon is pinapakain ko siya sa umaga ng BBS. Para pagdating ng show guys, meron siyang vitality. Kumbaga may lakas siya. Hindi ko siya kina-quarantine ng 2 days. Depende na lang kung malayo yung pupuntahan ko. Pero yung pupuntahan kong show sa linggo guys, sa Caloocan lang naman yun, malapit lang. Kaya isang araw lang yung pag-condition ko sa kanya. Tapos sa umaga, pinapakain ko siya ng BBS. Yan guys, sobrang bisa niyan. Alright guys. Kita-kits ulit tayo bukas. Guys, kinabukasan na ngayon, alas 9. Alas 9 ng umaga. Tingnan natin yung BBS. Oh guys, ayan na siya oh. Kung nakikita nyo guys, yung mga may kulay orange na sa taas. Wait. Yan, kung makikita nyo guys, may mga kulay orange na dito sa taas. Ayan, hindi pa yan pwede guys. Kumbaga napisa lang sila pero hindi pa yan buhay. Kaya ang gagawin natin ito. Itong pang siphon natin guys, yung dropper na malaki. I-washing muna natin yan. Kuha tayo ng tubig dito. Tapos yan. Para makabalik sila dun sa tubig na may asin. Tapos mga mamayang hapon kasi alas 5 natin siya pinahatch, di ba? Mamaya guys, mga siguro alas 3 pwede na ipakain yan guys. Hayaan lang natin yan na ganyan. Mamaya yan guys, mga alas 3 pwede na ipakain. Mamaya papatayin natin. Alright. Update ko ulit kayo mamaya guys. Yun guys, bali ngayon alas 4 na ng hapon. Check na natin yung BBS. Bali ano pa lang, 20 hours o 22 hours siguro. Medyo na late ako guys ng video pero tingnan natin. Ngayon check na natin kung ano na bang itsura ng BBS natin na pinatch kahapon. Tara guys. Oh guys, ito na yung BBS natin na hinatch kahapon. Yan o. Bali ang gagawin nyo guys, ang unang-una nyong gagawin is patayin nyo muna to. Itong air controller, papatayin nyo muna. Para mawala yung bubbles niya.
Yan. Patayin nyo muna yung aerator. Ang purpose niyan guys is para maghiwalay na yung eggshell niya at saka dun sa baby brine shrimp. Kasi guys, syempre nga naman, pag naka-on lang yung aeration niya is mag-ano yan guys, sa rumble pa rin yan kasi may bubbles eh. Kailangan natin patayin yung hangin para mag-settle na yung mga BBS sa ilalim. Tapos yung mga eggshell ay aangat na. Yan guys, sige, ipopokus lang natin guys. Yan. Ganyan guys. Kung makikita nyo, di ba, gumagalaw-galaw na guys, oh. Buhay na yung BBS natin. Kaya talagang mabisa yan guys, yung yung BBS ng Deep Blue. Deep Blue lang sa kalam. Gumagalaw-galaw yan, oh. Parang mga maliliit na kitikiti guys, tuldok-tuldok lang pero gumagalaw-galaw. Yan guys, nagsiseparate na yan. Ayun yung mga eggshell guys, oh. Yan, yung mga brown na yan guys, yan yung eggshell niya. Ayan guys, hindi natin ipapakain yan sa mga isda natin kasi nga shell yan eh. Ang kailangan natin yung laman, itong BBS. Pero guys, huwag kayong mag-alala kung may nasama mo, kunyari, nag-harvest na kayo. Tapos may nasama man na eggshell sa in-harvest nyo, tapos pinakain nyo. Nilagay nyo sa tank nila. Huwag kayong matakot guys, kasi hindi naman nila kakainin yun. Huwag kayong matakot na mahalo doon sa tank nila, tapos baka kainin ng isda, mabulunan. Huwag kayong mag-alala guys, hindi nila kinakain yan guys, yung eggshell. Kumbaga iniiwasan naman nila yan eh. Kumbaga sa tagal ko na nagpapakain ng BBS guys, minsan nga, ang dami kong nalalagay sa natapon pa nga sa aquarium ko eh. Ayan oh. Yan tipong yan na natumba. Tapos napunta sa tangko. Okay lang naman, hindi naman nila kinakain yan guys. Kaya huwag kayong mabahala. Ayan o, makikita nyo, nagsiseparate na guys o. Di ba? Ayan o. Ayan yung mga eggshell o. Eggshell yan guys. Ito yung mga BBS sa ilalim, sobrang solid. Kaya ang kinagandahan yan guys, pag nag-harvest na kayo, di ba inopen nyo na to guys, itong gripo. Pag inopen nyo na yan guys, puro BBS lang yung makukuha nyo, hindi nyo makukuha yung eggshell. Kasi nga, nandun yun sa taas yung eggshell. Diba? Kaya yan yung kinagandahan sa Deep Blue guys. Kasi nga, talaga naghihiwala yung eggshell niya tsaka sa brine shrimp. Sa baby brine shrimp. Ayan o. Diba? Ang dami yan guys o. Ayun yung mabisang ipakain sa fry. Kaya kung magkakaroon man kayo ng mga fry, nanganak na yung mga molly nyo, ito, number 1 suggestion ko sa inyo na ipapakain nyo yung BBS. Mabilis talaga makapagpalaki ng fry yan guys. Ngayon guys, ang gagawin ko naman is harvestin na natin yan guys. Yan. Guys bibigay ko sa inyo yung link nito para mas madalian kayo na mag-hatch ng BBS. Kasi ito yung pinakamadaling pinakamadali eh. Kung hindi nyo naman ma-DIY na lagyan ng controller, pwede nyo namang irekta yung air hose, lagay nyo na lang ng air stone, lagay nyo dito sa loob. Lagay nyo dyan sa loob para magkaroon siya ng aeration. Pwede naman yung guys. Sa akin kasi, nilagyan ko niyan, nag-DIY ako para mas madali. Di ba? Madali lang naman eh. Yan, pwede na harvestin yan guys. Guys, ayan na. Nag-separate na yan guys. Ayan na yung mga ayan na yung mga eggshell, ayan na yung mga brine shrimp, yung baby brine shrimp. Ngayon, harvest na natin gamit tong BBS net. Ito guys, meron din ito sa TikTok guys ha. TikTok, Shopee, meron nito BBS net. Lalagyan ko na lang ng link dyan sa description guys. Check nyo na lang. Ang gagawin nyo guys, pag tuyo yung BBS net nyo, bago kayo mag-hatch, basahin nyo muna to para kasi minsan may ipon yung tubig yan pag hindi to basa eh. Kasi sobrang pino na ito guys, sobrang pino. Pag BBS talaga siya, kaya basahin nyo muna. Ganyan o. Yan, para tumagos na yung tubig yan. Tapos, harvest na tayo guys. Yan yung gaano kabisa. Wala akong cameraman guys, kaya ganito ako mag-harvest. Yan, may harvest natin guys ha. Yan. Kita nyo guys ha. Oh my God! Natapon ata guys, pero hindi. Yan guys, kung nakikita nyo yung mga itim-itim, yan yung eggshell, napahalo lang yan guys. Kasi minsan nadikit yan dun sa luma na kasi yung Coke dispenser ko guys eh. Kumbaga yan yung mga natira sa may loob ng gripo niya. Sumama. Pero okay lang naman yan guys, kahit mapakain nyo yan, kahit may sama nyo yan kasi hindi naman yan kinakain ng fry natin. Oh guys, eto na yung BBS.
Ngayon, ito guys, ipapakain na natin dun sa mga fry natin. Di ba? Kung nakita nyo yung mga video ko, ang dami kong fry. Halos umuulan ako ng fry. Kaya ito ang mabisang ipakain natin sa mga fry. Kaya, kung mapapansin nyo, ang bilis ko makapagpalaki ng fry, di ba? Ito yung pinapakain ko guys, yung BBS ng Deep Blue. Ayan guys. Tara, pakain na natin sa mga, yung day 1 tsaka day 2 old na fry. Ipapakita ko sa inyo guys, papakain natin to. Sobrang solid na ito. Ayan guys, oh. Oh, solid! Yan. So guys, tara. Yan na guys, oh, kung makikita nyo, BBS yan guys. Yan, tutuka-tukain na nila yan guys, yung mga fry na yan. Yan yung mga fry na pinost ko guys kanina, yung nanganak na moli ko. Ayan, oh, kung makikita nyo guys, solid yan, gumagalaw-galaw lahat yan, oh. Oh, di ba? Tutuka-tukain na nila yan guys, kahit day 1 pa lang sila, ay hindi, magde-day 2 na sila, makakatuka na yan sila ng mga guys, ng mga BBS. Yan, sobrang solid yan guys. Ayan o, kung makikita nyo, tutuka-tukain na yan nila. Ayan o, di ba? Ayan guys o. O, di ba? Kaya kung makikita nyo guys, yan talaga yung mabisang ipakain sa mga fry. Tsaka yun nga guys, suggest ko sa inyo, pag kunyari yan, nagpakain kayo ng ganyan, ngayon kasi guys, di ba syempre pinapakita ko sa inyo. Pero yun nga guys, suggest ko sa inyo, pag nakapaglagay na kayo ng fish food, ang gawin nyo guys, umalis na agad kayo, kumbaga wag nyo babantayan. Kasi nga, nahihiya yan sila, nahihiya kumain pag may tao. Parang guys, nahihiya sila, ganun. Pero pag pansinin nyo guys, alis kayo tapos medyo silipin nyo lang. May gulat kayo, kumakain-kain na yan, tutuka-tukain nila yan. Pero tingnan nyo, dahil nandito ako guys, hindi sila ganong gumagalaw, di ba? Kumbaga halos ayaw nilang tumuka ng iba. Kasi nga, nahihiya sila. Ganun lang naman yun eh, parang natatakot sila kasi may nakatingin sa kanila, parang ganun. Ako guys, sa experience ko yun kasi halos, siyempre, alam niyo naman, dami kong ampray, di ba? Kaya, ayun talaga, yung napapansin ko sa mga fry, pag binabantayan nyo sila, guys, na sila, natatakot sila, hindi sila ganong natuka. Ayun, Kaya, ayun na lang din, number 1 suggest ko sa inyo, pag nagpakain kayo ng mga fry, lalo ganyan, BBS, guys, alisan nyo na lang, kumbaga, wag nyong bantayan, para makakain sila, at least, mabilis silang lalaki kasi nga kumakain sila, di ba? Kaysa binabantayan natin sila, hindi yan kakain. Saka ito guys, sinasuggest ko rin sa inyo tulad nga na sinabi ko noon kahapon, di ba, na pag may ginugroom kayo tapos yung mga pins niya, transparent pa yung kulay. Ito guys, mabisa to. Medyo magastos nga lang, pero syempre kung gusto niyo talagang mapakulay yung mga pins ng isda nyo. Ito guys, mabisa to, pang color enhancer yung BBS. Ayan guys, nakita nyo naman, di ba? Ang gana kumain ng mga natin, ng mga moli natin. Kahit dito guys, sa mga jubi ko guys, pinapakain ko yan, Hindi ko lang napakita. Ayan, nilagyan ko rin yan guys. Kung makikita nyo yan, mga BBS yan guys. Nagalaw-galaw yan. Ayan paborito ng mga juvenile natin yan guys na isda. Tapos pala guys, yung mga matitira nyo, di ba nag-harvest na kayo guys kanina? Tapos niya na kayo magpakain. Yung matitira nyo guys, ang gawin nyo, dyan lang yan guys. Kumbaga, kung halos konti lang naman isda nyo, wag nyo i-harvest lahat. Ang gawin nyo, di ba may natira dyan. I-open nyo lang ulit yung valve. Open nyo lang ulit. Yan. Di ba? Pag open nyo lang ulit ng valve guys, mag-aerator na ulit yan. Magbabubbles na ulit yan. Di ba? Tapos yung mga BBS na natira dyan na buhay, dyan lang yan guys. Matitira. Kumbaga, buhay lang yan dyan guys. Sa akin, experience ko hanggang 3 days buhay yan. Sa experience ko basta hanggang 3 days buhay yan dyan guys. Hanggat hindi nauubos, dyan lang yan. Kumbaga, hindi ko hina-harvest lahat kasi yun nga ginagawa ko, paunti-unti lang. Kumbaga, ang hina-harvest ko lang, yung ipapakain ko lang. Ayun guys, nakita nyo naman, di ba, kung paano pagpatch ng BBS, tsaka yung mga diskarte sa pagpapakain ng BBS guys. Yun. Tsaka yun nga guys, yan talaga suggest ko, number 1, mabilis makapagpalaki ng fry, di ba? Hanggang jubi, tsaka yung sa mga ginugroom, kung gusto nyo mapakulay yung mga pins, yan, magpakain kayo ng BBS guys, number 1 yan.
Kumbaga, napaka taas ng pang-color enhancer ng BBS guys. Promise yan. Kasi nga, high protein yan. Tsaka masustansya. Di ba? O guys, kung nagustuhan nyo man yung video ko, huwag nyo kalimutan mag-like and share. Tsaka, pasubscribe na rin ako sa YouTube channel ko guys para updated pa kayo sa mga susunod kong video. Alright guys, yun lang muna ngayon. Salamat sa pagsama. Thank you.